Alright, si Jeff po ulit ito. And right now, since yung aking trusted na memory card po ng aking camera po is hindi gumagana, at the moment, nataon pa, kung saan gusto ko na pong gamitin yung aking whiteboard para makapag-explain po tayo ng malanliman palalo, is hindi nga po gumana. So, yun. Since the urgency po na kailangan ko na pong ma-explain yung ating pay plan ng malaliman pa, yung talagang malaliman na explanasyonan pa, especially yung advantages po ng multiple heads, is kailangan na po siguro ma-release ngayong gabi. Okay, para magkalinawan po tayo, kasi I believe po yung iba po sumali na po sa program is hindi pa po masyado naiintindihan, or yung naintindihan po nila is limited lang, or yung basic lang po. Okay, so since kami pong mga nasa medyo nauna po is na i-experience niya lahat na mostly ng mga situation, ng mga scenarios po sa matrix natin, and sa pay plan to na rin, is siguro po pwede ko na pong i-explain sa inyo. And kung meron pong mali sa aking mga ine-explain, and I believe siguro posibleng hindi rin po perfecto yung aking ine-explain, paki-correct na lang po. Okay, especially po kay Sir Chavez, siguro approve ko muna tong video na to since maselan. I hope sana wala akong masabing mali, or sana wala akong masabing hindi talaga dapat pala ganun mangyari. Okay, so right now, marami po kasing confusion yan, especially po pag yung sumali po sa program is medyo networker na. Okay, hindi ko na po itatago yung word na networking. Once nakakita po yan ng triangle na pay plan, isa lang po ang alam nila dyan, alam ko na yan. Okay, which is totally po hindi po ibang-iba po tayo sa traditional na binary na triangle. Totally po malayong malayo po talaga kasi. So, although meron pong advantages din po ang pagiging multiple heads in the future, pero ibang-iba po yung concept dito dun sa traditional na binary po. Okay? So, explain ko lang. Sa traditional na binary, ano pong meron tayo dun? Meron po tayong tinatawag na direct referral commission. Okay? Dito po sa Supreme Wealth Alliance, wala po tayong direct referral commission. Okay? Although, for example, yung sumali pong first nyo, meron ka pong $20 dyan. Bakit po? Sa pay plan to po, meron kang $20 kasi po yung una mong recruit sa'yo. Then, yung second recruit mo is mapapass up sa upline mo. So, meaning wala kang kinita. So, that only means na wala po tayong direct referral commission. Okay? To be clear lang. Sa traditional MLM, meron po silang tinatawag na pairing or matching commission. Yan din po ay wala po tayo dito sa ating Supreme Wealth Alliance pay plan. Okay? Ano po yung pairing? For example po, ang pairing po is, for example, ikaw po ito. May pumasok magkakaroon ka ng A side and B side. Tama? Then, pag may pumasok dyan, magkakaroon ka ng matching. Bakit po may matching? Kasi po sa traditional binary, meron po tayong tinatawag na point system. Yan po ay wala rin po sa ating pay plan. Okay? So, yun po. Ito po yung mga bagay na wala po sa ating pay plan. And mamaya po, i-refresh ko po kayo ulit. And right now, i-explain ko lang po sa inyo kung bakit ibang-iba po tayo sa traditional binary plan. Okay? Sa traditional binary plan, meron po tayong tinatawag na multiple heads. Sabihin niyan, bibili ka po ng more than one account or more than one membership. Ngayon, sa multiple heads, pwede ka pong mag-purchase ng 3 heads or 3 positions. Pwede rin pong 7 heads. Pwede rin pong 14 heads or 28 heads, and so on and so forth. Okay? Bakit po kaya meron pong ganito sa traditional MLM? Sa traditional MLM po kasi, ito po yung tinatawag natin parang earnings multiplier. For example po, meron ka pong 20 na ipapasok. Ngayon, pag naka 1 head ka, for example, naka 1 head ka, buray muna natin to, no? For example, naka 1 head ka, sa 20 na pumasok sa'yo na tao, ang tendency po niyan, nalagay mo po yung 10 dito, 10 dito,
Then magkakaroon po ng direct referral commission yan, then magkakaroon ng pairing commission yan. Okay, let's just say for example, ang pairing commission po is 5,000 pesos. Okay? Ngayon, pag 3 heads ka, ang tendency po niyan, ilalagay mo po dito yung 5. Lalagay mo yung 5 dito. Lalagay mo yung 5 dito. 5 dito. Okay? So, since ikaw din po itong head na to, magkakaroon ka po ng 5 match point. Okay? Kung 5,000 po ang dalawang 10, ang 10 match point, magkakaroon ka po ng 2,500 dito. Okay? I'm not pertaining to any company. This is just a sample. Okay? Ito pong third head mo, ikaw rin po yan, magkakaroon ka rin po ng matching dyan na 2,500 pesos. Ngayon, since po, ang traditional binary po, kung ano daw po yung pumasok sa left and sa right mo, whether kung sino man yan, is ganun din. Okay? So, ang nangyayari, dito po, sa A nitong top head na to, magkakaroon ng 10 points dito, magkakaroon ng 10 points dito, magmamatch po yan. So, meron siyang 5,000. So, ano pong kaibahan ng 1 head sa 3 heads? Meron almost double. Almost double po ang kaibahan. So, yung iba po talaga, since mayroon naman po silang funds or mayroon naman po silang pang-invest, nag-i-invest po sila sa mas maraming heads. Dahil sa traditional binary po, mas maraming heads, mas malaki po ang potential. Pero isa lang po ang tamang mindset diyan. Kahit gaano karami po ang heads mo, pag hindi mo po yung trinabaho, hindi mo yan ma-experience ang potential niyan. Okay? So, sa traditional binary natin, meron din po tayong tinatawag na strong leg. Ito po yung pwede ka pong maglagay po ng 100 na tao muna dyan. Ano po yung advantages? Bakit po nagkakaroon ng strong leg? Kasi po pag yung sumasali, napapakita mo po sa kanya yung support. Ang tinatawag na, sige, sagot ko na yung isang side mo. Okay, yun po yung mga ganon. Sa Supreme Wealth Alliance po, wala po tayong tinatawag na strong leg. Although meron po akong version na strong leg doon, pero hindi po pababa. Bakit po? Sa ating pay plan po kasi, ang ating strong leg lang po ay ganyan. Kahit po lagyan ko po ikaw ng downline dyan na 100 o bigyan kita ng 1,000 na tao dito, dyan sa lahat ng yan, ang pakikinabangan mo lang po kung ikaw ito is ito lang po. Ibig sabihin niya, hindi mo mapapakinabangan yan kasi magre-rehead ka na dito, wala ka na pakialam dyan. Ang makikinabang po sa 100 na tao dyan, ito po, saka ito po. Okay? So, mamaya po, maintindihan nyo po ulit yan. Mamaya, babalikan ko po yan. Okay, let's go back to our pay plan. Ano po yung pay plan natin? Meron po tayong dalawang pay plan. Meron po tayong 2x2 matrix. And then, meron po tayong infinity pass up, which is 1 line pababa. Okay? Let me put in mind to you the word direct referral. This is the most important word sa pay plan po natin. Kasi maraming pong nagkakaroon ng confusion dyan. Like for example po yung pinopropose po ni Mr. Jeffrey Morante na sa Team Japan. Mamaya po i-explain ko kung ano po yung possibles na mangyayari po doon. Okay? So sa pay plan 1, ano po bang kailangan na requirement para kumita po sa pay plan 1? Ang kailangan na requirement para kumita ka sa pay plan 1, mapuno mo lang yung matrix mo. Pag napuno mo yan, magkakaroon ka ng rehead. Okay? Saan napupunta yung rehead? Mapupunta po yung rehead mo po dun po sa pinakabakante ng upline mo. For example, meron ka pong na-recruit na isa. Okay? Direct referral mo siya. Again, the word direct referral mo to. So, nagkaroon siya ng cycle, nag-cycle siya, saan po kaya siya pupunta? Dito. Okay? Ngayon, kung nagkataon, wala pa ito. Yung first direct referral niya nag-cycle na, saan po siya pupunta? Dito po. Okay? So, this is you.
So, pag nag-rehead ka, this will become you. Okay? Therefore, ay hindi. Hindi pala ikaw yan. This will become number 2. This is number 2. Therefore, nag-cycle ka na. Okay? So, may mga questions naman. Upline, ako po ito eh. Ngayon, na-spill overan mo po ako ng dalawa. Ngayon po, nag-cycle na po yung isa. Pero bakit po hindi po siya nag-follow sa akin? Bakit po hindi siya napunta dapat? Supposed to be dapat po, 'di ba? Nag-cycle lang, linaw-linaw ng usapan po, nag-cycle, pupunta po sa pinaka-bakante ko. Bakit hindi po siya napunta doon? Kasi po, spill over lang po siya. So, ibig sabihin, doon po pumapasok yung direct referral. Okay, sa ating compensation, sa ating pay plan 1, yung direct referral lang po yung magfa-follow sa'yo kapag nag-cycle sila. So, ibig sabihin, kahit spilloveran kita ng 6, spilloveran kita ng 6 dito, magsa-cycle ka na, meron kang rehead. Pero kahit sino mag-cycle dyan sa 6 na yan, hindi po yan susunod sa'yo. Susunod po yan doon kung sino man nag-direct referral sa kanya. Okay? So ngayon, kung direct referral mo to, nag-cycle siya, yun lang yung susunod sa'yo. Okay? Direct referral po is very important po. Ang usapan po dito is paramihan ng direct referral. Okay? So meaning, yung spillover system po natin is medyo short term lang. Hindi po siya talaga for a long term basis. Kasi po, pag nag-cycle po yun, mapupunta rin po siya doon sa direct, kung sino man nag-direct referral sa kanya. Okay, let's talk about pay plan 2 naman. Pay plan 2 po is straight line lang pababa. $20 po kasi napunta dito eh. So, ibig sabihin nun, yung $20 po dito is pinagpapasa-pasahan lang. Pero take note, once na nag-pass up ka ng isang tao sa pay plan 2, hindi po kasama yung pay plan 1. For example, ikaw to, nagkaroon ka ng isa, so sa'yo yan, yung pangalawa mo, na-pass up dito. Pero sa pay plan 1 po, hindi po siya mapapass up. It will stay, or he or she will stay on your matrix pa rin. So ngayon, yung number 1 mo, sa'yo. Number 2 mo, na-pass up. So, hindi napunta yan sa straight line mo. Ngayon, itong number 1 mo, nakahanap ng number 1 niya, then nakahanap siya ng number 2 niya. Itong number 2 naman niya na to, mapupunta na sa'yo. This is considered as your direct referral na po sa pay plan 2. Ibig sabihin nun, yung number 2, 3, at 7 po ng taong ito, sa'yo na mapupunta. Okay? Sa pay plan 2 po, parang ang usapan po dyan is pasapasahan po ng direct referral. So, once may napasa po sa'yo, considered po as direct referral mo na yon. Pero again, hindi po siya mawawala sa matrix mo. Okay? So, it only means na sa pay plan 2 po, pagka wala kang direct referral, wala ka pong kita. Okay? There's no way na you will earn ng wala kang, kahit antarin ka ng 100 spillover dyan, puro cycles lang po yung kikitain mo. Pag wala kang direct referral, wala ka pong kikitain sa pay plan 2. Okay? So, ano naman po yung advantages po ng multiple heads sa Supreme Wealth Alliance? Sa traditional binary nga po, for example, nag 7 heads ka. Sa traditional binary po, ang binibuild po doon is yung empire pababa. Diba? Yung 8 here, 16 here, 32 here. Therefore, kikita ng maramihan to. Pababa po ang binibuild na group. Sa Supreme Wealth Alliance po, hindi po ganon. Ang advantage po ng multiple heads po dito is you will build a strong group pag ganon. Okay? So, let me explain further. Ang technique po sa multiple heads, for example, nag 7 heads ka.
So, you will have another matrix. Don't expect na kakasali mo pa lang is may experience mo na kagad yung advantages po ng 6 na extra head mo. Hindi po, kahit saan pong klaseng compensation plan po, hindi po kagad nararamdaman yung advantages po ng multiple heads. Okay, so ganito po para malaman nyo yung advantage. Ang ginagawa ko po, nag-build muna ako ng unstoppable momentum sa aking first head. So lahat ng mga kilala ko dyan, nilagay ko dyan. Okay, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, this is 6. So nag-cycle na naman ako. Then gumagalaw na yan. For example, si 1, nag-cycle, napupunta siya dito, entrenabaho niya yan. I will create an unstoppable momentum. Ibig sabihin yan, meron na po akong leader sa aking first head. Okay? So, I can now transfer to my second head. Kasi nga, pwede ko nang pababayaan yan. Automatic, mapupuno din yung top head ko na yan. Okay, erase natin. Ngayon, pag nasa second head ka na, ganun din. You have an unstoppable group here. Make unstoppable group another in your second head. So, paano nakikita ko yung advantage sa multiple heads? Tingnan nyo po ang senaryong ito For example po, yung rehead mo dito. Di ba, nag-cycle ka na. Cycle ka na. Yung rehead mo dito, naka-recruit ka na ng 5. Isa na lang, cycle ka na. Eh ngayon, itong second head mo, winwork out mo na. So, nag-recruit ka na dito, nag-start ka na ilagay yung mga direct referral sa baba ng second head mo. Itong mga pumapasok na to, naka-direct referral na yan dito. Okay? So, since nag-cycle ka na, for example, wala pa to. So, isa na lang kulang dito, isa na lang din. Eh, may pumasok ka ng tao. So, yun. Nag-cycle ka. Since this number 2 is direct referral po ng taong ito, he will follow yung vacant slot po nung itong top head. Ang vacant slot po niya is ito. So, therefore, magsa-cycle siya. Therefore, isang tao lang po yung pumasok, 2 po yung cycle na nangyari. Okay? So, yun po yung scenario ng isa pang Another scenario is, for example, you have 7 heads right here. So, meron ka ng rehead. Okay? So, ang ginawa mo ngayon, sa number 2 ka nag-focus. Nilagyan mo ng 4 dito, or lagyan mo ng 4 dyan. So, nag-cycle to. Okay? Ngayon, pupunta siya sa bakante, mapupunta siya dito. So, ngayon, nagkataon, ito yung number 1 mo, ito yung number 2 mo, nagkaroon po ng tinatawag nating double filling. Ibig sabihin yan, yung number 2 mo sa punta dito, so nalagyan yung first level ng rehead ng number 1 mo. So, what if naglagay ka ng tao dito? Na-complete na ngayon ni number 2 yung second level. So, nagkakaroon po ng double filling. Okay? So, kung gusto mo, maglagay ka ng tao ulit dito. Oh, cycle na. So, you will have another head here. Okay? Eh, nagkaroon yung ni-recruit mo dito. Nagtrabaho. Naka-4 dyan. Saan siya pupunta? Pupunta siya ulit dito. So, ngayon, nagkakaroon ng double filling or pagka nasa number 3 ka na, triple filling. For example, number 3 mo nag-cycle. O, mapupunta ngayon siya dito. So, nagkakaroon ng advantages yung double filling na tinatawag. Okay? So, at the moment, yan lang muna explain ko. Explain ko rin po muna
yung situation naman ni Mr. Jeffrey Morante about Team Japan. Sinasuggest po kasi ni Sir Jeffrey, no, katukayo, ito po yung top, siya po yung founder po ng Team Japan. So, this is not Jeffrey Morante. This is Team Japan. Si Jeffrey Morante po is nandito. Jeffrey Morante, direct referral niya yung Team Japan. Then, ang balak po niyang gawin, maglagay po siya ng Pinoy dito. Gusto niya maglagay ng Pinoy. Pinoy dyan. Pinoy dyan. Pinoy dito. Yan. Okay? Therefore, magsa-cycle ngayon yung Team Japan. Okay? So, Team Japan will most likely go here. Kasi nga, direct referral niya direct referral ni Jeffrey Morante yung Team Japan. Okay? Ngayon, ipapasok daw ni Team Japan yung team niya sa baba ng mga Pinoy. So, in this level, you need 8 people. You need 8 people in this level. So, let's just say, ito po is multiple heads po ni Team Japan. So, nagkaroon ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang tendency po niyan, ito pong nauna is magsa-cycle. Too bad, ito po is i-direct referral po. For example po, ito po si Mr. KZ Agasid. Itong head ni KZ Agasid na to, naka-direct referral po yan doon sa original matrix niya. So, now, when this cycle, mapupunta po yung rehead po ni KZ dun po sa original matrix niya. So, if this is Sherlock, if he cycles, mapupunta po yung rehead niya dun po sa original niya ulit. And ito po, yung Team Japan po is hindi ho nakinabang sa 8 nilagay niya. Ang nakinabang po is itong 2 tao na to. I hope nakaka-follow po kayo. Hindi po nakinabang po yung Japan kasi po lumipat na siya dito. Ngayon, since they want to sustain, siguro ganun talaga kalakas po yung Team Japan, they will put 16 people here. Okay? So therefore, ang makikinabang naman po dyan is etong mga to. Magsa-cycle po ito, magsa-cycle po yan, magsa-cycle po yan at magsa-cycle po yan. So, hindi po rin siya mapupunta yung rehead niya kay Team Japan. Okay, tinatanong sa akin ni Mr. Jeffrey Morante, bakit daw hindi daw po dapat sana siguro i-direct referral na lang kay Team Japan. Para naman siguro pakonsuelo po dun sa Team Japan. Although pwede ko namang i-allow yan dahil mostly po nasasali is direct referral ko po. Pero kung sa akin okay lang. Pero kasi po pag ibang tao po, for example, direct referral po ng ibang tao. For example, si Miss Ivy. One of her downline is nag-rehead po dito. Kung hindi direct po yan kay Japan, magkakaroon po ng konting confusion doon kasi nga po, ang nakahanap po doon ng tao na yun is si Ivy Tapos i-direct referral sa Japan. So parang hindi na magtatrabaho to sa baba ni Ivy kasi nga meron siyang matrix dito. So for pardon me with the word, pero parang nagkakaroon po ng sulutan factor. And pag dinirect referral mo po yan dito sa Team Japan, yung $20 po is mapupunta kay Team Japan instead na mapunta sana doon sa original na matrix niya. Ito pa po isa po ang scenario. Ito po mga spillover po ni Team Japan
is naka-direct referral po yan lahat. Ito kay Team Japan. So, meaning yan, kapag nag-cycle din yung mga nasa baba niyan, hindi po magsusunuran dun sa original na mga nag-invest na to. Kay Team Japan na po magsusunuran yan. So, ang definition ko po kasi ng spillover dito sa ating pay plan po is medyo short term. Ang talagang pinaka-usapan po dito is paramihan po ng direct referral. And nag-iisip, ako din po mismo, nag-iisip ng way kung paano po yung magandang spillover system kung talagang sobrang dami. And nagigets ko naman po yung goal ni Sir Jeffrey Morante na gusto niyang tumulong sa mga wala pa pong downlines. Pero hindi po kasi talaga ito traditional binary. Kung traditional binary po tayo, posible po sana na magawa yung gantong klaseng system. Pero hindi po kasi tayo traditional binary. We are a matrix system and we are infinity system. So, hindi ko rin sure, hindi pa po nagre-reply si Sir Chavez regarding this issue. And sa mga gusto pong sumubok like Casey Agassiz and Sherlock, you have my blessing po. Pwede. Okay? Ngayon, kung sa ibang uplines na gusto naman din, may gusto sa mga downlines nila, ask permission first dun po sa naka-recruit sa inyo. And if you have their blessings, then why not? We are very open sa lahat ng klaseng scenario at the moment. And then if an issue came up, then doon po tayo magkakaroon ng restriction. Pero at the moment, ako po is open po ako sa lahat ng suggestions, sa lahat ng plano. And ang gusto ko lang po is pag-aralan muna natin mabuti. And pag-usapan natin muna ng masinsinan bago natin ilabas in public, para po talagang maganda po yung kalalabasan at lahat po ng mga magre-reinvest po is makikinabang, especially po yung Team Japan na mag-i-invest ng malaki is mamamaximize din po yung income niya. Pero Mr. Jeffrey Morante, kung ako po tatanungin mo is mas mapapabilis ang earnings po ng Team Japan and ikaw mismo mas mapapabilis kapag hindi ka na naghanap ng mga investors. Okay, I hope you don't get me wrong kasi baka isipin mo, pinipigilan ko yung plano mo. Hindi. Like I've said, open po ako niyan kahit anumang decision mo sa gusto mong plano is go ako dyan. Pero if you're gonna ask for my advice, mas mabilis yung magiging progress mo kapag sinolo nyo yan. Okay? So, I hope yung iba hindi ma-misinterpret yung aking suggestion. Okay? So, if you have any questions, just ask so I can make another video para masagot po yung mga questions nyo. So, yun po. Thank you.